Aling Sally, ang sarap po ng luto niyo. Kulang pa yan para sa panganib na dinala sa'yo nitong si Sinag. Nay, ako po talaga yung may ginawa. Ate, kung hindi mo naman inisip na multo yan si Kuya Benji, edi hindi siya malalaglag. Teka lang ah. Kuya? Kuya Benji talaga? Kuya? Okay na po. Wala na pong problema yun. Pero grabe, ang ganda po dito sa lugar niyo. Alam mo, sikat na sikat tong bahay ng mga obispo noon. Maraming mga taong nagpupunta dito para pasyalan, makita yung mga gawa namin. Hindi mo kasi nakita na may kanya-kanyang talento yung bawat miyembro ng pamilya namin. Kagaya ko, sculptor ako, pagkatapos pintor na rin. Ito naman si Sally, ang asawa ko, pintor din siya. Yung mga anak namin, naman na rin naman nila. Pwera lang dito kay Sinag. Si Sinag, siya naman ang tagapamahala namin nung radio station namin. Radio dito station? Sa lugar. May radio station po kayo? Oo, kuya, yung torre sa labas. Kaso nga lang, sira yung antena eh. Malakas dati yun eh. Nung marami pang tao dito. Pero nung nag-aalisan na, humina na rin yung radio station. Hindi niyo po ba naisipang ibenta? Oh. Pati yun, alam mo? Hindi. Narinig ko lang mga tao nagkikwentuhan sa labas. Balita ko nga rin po may isang malaking real estate company na gustong bilhin po yung lupain ninyo. Totoo naman lahat ng mga narinig mo eh. Kaya lang, ayaw talaga namin magbenta. Hindi kami papayag na sirain ng Rosales Development itong Pilanggi para lang sa pera. Balita ko, gusto daw nilang magtayo ng malaking resort daw po dito sa Pirangi. Tapos, di po kapag nangyari yan, mas magiging maganda po yung lugar niyo tsaka mas maraming mabibigyan ng trabaho. Eh, saan naman kami titira kung pinapalayas kami dito sa mga lupa namin dito sa Pilanggi, ha? Tapos ano, papagandahin, magtatayo ng malalaking buildings, mga malls, tapos hindi mo ba naiisip saan nila dadalhin yung mga basura nun? Hindi mo ba naiisip anong gagawin nila dito sa Pilanggi? Sisirain nila itong lugar namin. Hindi kami mapayag yun kasi pag dumami yung tao dito, masisira yung lugar namin sa Pilanggi. Narinig ko lang. Hindi ba naisip yun, ha? Narinig. Tatay kasi ito eh. Narinig ko lang sa labas. Ate, Dumadagdag pa eh. Kalma lang, anak. Hindi siyang kaaway natin, ha? Relax ka lang. Ganito na lang, Sinag. Total, kilala mo naman yung sulok dito sa Pelangi. Lahat ng sulok dito, alam mo. Ipasyal mo na lang kaya siya. Para makita niya kung gaano kaganda yung lugar natin. Dito sa Pelangi. Nay, ako po talaga yung magpapasyal. Bakit ako? Oo, para makabawi ka naman ng konti. Oo nga naman. Bakit naman sisinag pa? Pwede naman itong mamasyal dyan, maglibot-libot kahit mag-isa. oo nga ate. Para mabawasan yung kasalanan mo kay Kuya Benji. Mabawasan yung kasalanan mo kay Kuya Benji. Sige na, ako na. Sige po, nanay. Sige po. Sige po. Hello? Hello, Ma. Benji? Anak! Hindi, medyo choppy. Hindi kita marinig. Ano? Ma, narinig mo ba ako? Kamusta ka dyan? Oo, okay lang ako. Huwag ka mag-alala sa akin. Eh, ikaw, kamusta ka dyan? Oo po, okay lang po ako. Kumakain ka bang mabuti? O, lagi kang magsusuot ng jacket dyan, ha? Maginaw dyan. Kung pababa ng sarili mo. Hello, Ma. Oo po, Ma. Ano? Anak, Ma, choppy ka. Hello? I love you. I love you, anak. Ma, love you, Ma. Sige, di na kita naririnig eh. Sige, love you. Tawag na lang ako ulit, Ma. Bye-bye. Bye-bye. Sabi ni tatay, kailangan ko daw mag-sorry sa'yo dun sa nangyari kanina. Pati na din dun sa notebook na nawala. No problem. Kung hindi din naman dahil sa'yo, baka wala rin ako dito eh. Saka, alam mo na yun, notebook lang naman yun. Kaya kong palitan yan. Okay, so, isa tayo? Noong dumadaan, di na mamalayan, naglalakad sa... Benji, Po.
Buti pa, halika na, ihahatid na kita sa bahay pag-ibig at baka maligaw ka pa. Sinat, Nay? pasok na. Opo, Nay. Nay. Halika na. Sige po, sir. Alis na tayo. Oh, dahan-dahan lang. Opo.